Magandang araw mga bata! Welcome sa ating Sunday School. Ngayon ay araw na naman ng linggo, kaya araw upang purihin natin ang Diyos, alalahanin natin siya at makinig sa kanyang mga salita. Masaya ba kayo dahil ngayon ay linggo? At masaya ba kayo dahil sa ating Sunday School? Masaya din ako na kasama ninyo ako kahit na hindi nyo pa ako nakikita. Hindi ba noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin yung panalangin na itinuro sa atin ni Jesus? Kaya nga, sa araw na ito, simulan natin ang ating Sunday School sa panalangin. Sabayan niyo ako sa aking panalangin. Tayo ay yumuko, pumikit at manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Tulungan po ninyo kaming makinig at matuto kung paano kami mananalangin para ang magandang balita tungkol sa iyong anak na si Jesus ay makaabot sa lahat ng bansa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga bata, ang mundo natin ay napakalaki. At syempre, binubuo nito ay ang mga iba't ibang bansa kung saan naninirahan ang iba't ibang tao at maging iba't ibang bata na kagaya mo. At isang bagay na dapat laging nating isinasama sa ating panalangin ay ang panalangin ang lahat ng bansa ay marinig ang magandang balita at lahat ng mga tao ay manampalataya kay Jesus. Halimbawa, tingnan mo nga ang mapa na ito. Nakikita mo ba kung nasaan ang bansang Pilipinas? Mabuti naman kung alam mo kung saan. Siyempre, sa paligid ng Pilipinas ay may iba't ibang bansa. Halimbawa na lang, Cambodia, Thailand, Vietnam, andyan din ang Bangladesh, Afghanistan, Iran, Iraq, andyan din yung bansa ni Pastor, South Korea, at syempre nandun din yung North Korea at iba't iba pang mga bansa. Ngunit alam niyo ba mga bata, mula sa mga bansang ito, marami pang tao ang hindi nakarinig ng mabuting balita at hindi nakakakilala kay Jesus. Hindi ba mula sa lugar na ito ay marami ring bata na katulad mo? Isipin mo, hindi nila kilala si Jesus at hindi nila alam ang pag-ibig ng Diyos at ang ginawa ni Jesus upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ano ba ang nais ng Diyos para sa kanila at para sa lahat ng tao? Sa ating kwento, alalahanin natin ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. At sa iyong pakikinig, sana alalahanin mo ang iba't ibang mga bata na ito. Ang kwento natin ay mababasa natin sa Biblia, sa aklat ng Lucas at aklat ng mga gawa. Mga bata, alam natin ang kwento ni Jesus, hindi ba? Si Jesus, ang anak ng Diyos, siya ay namatay sa krus para bayaran ang mga kasalanan ng buong sangkatauhan. Siya ay inilibing, ngunit sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay at nagpakita siya sa ilang kanyang mga tagasunod, mga alagad. Pero, nang ibinalita nila ito sa iba, hindi sila makapaniwala na si Jesus nga ay buhay. Kaya minsan, habang nagtitipon-tipon ang mga alagad ni Jesus sa isang lugar sa Jerusalem, biglang tumayo sa kalagitnaan nila si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kapayapaan ang sumainyo." Natakot ang mga disipulo. Akala nila nakakakita sila ng multo. Tinanong sila ni Jesus, "Bakit takot na takot kayo? Bakit kayo nag-aalinlangan?
Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, at makikita ninyo na ako nga ito. Hawakan ninyo ako. Walang laman at buto ang multo, at nakikita naman ninyong mayroon ako nito. Pero hindi pa rin sila makapaniwala. Punong-puno sila ng tuwa at sila rin ay nagtataka. Kaya tinanong sila ni Jesus, mayroon ba kayong anumang makakain dito? Binigyan nila siya ng isang pirasong lutong isda. Kinuha yun ni Jesus at kinain sa harapan nila. Nagpakita nga si Jesus sa kanyang mga alagad ng marami pang beses at lubos niyang pinatunayan na siya nga ay buhay. At kinausap niya rin ang kanyang mga alagad tungkol sa kaharian ng Diyos at ang nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay marinig ang tungkol sa kanya, tungkol sa pagsisisi, sa kasalanan at kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At ipinangako rin ni Jesus sa kanila na ipapadala niya ang banal na Espiritu upang sila ay gabayan, bigyan sila ng kapangyarihan na sundin ang kanyang mga utos. Pagkatapos nito, pinagpala ni Jesus ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, kapag bumaba sa inyo ang banal na Espiritu, magpupuspas kayo ng kapangyarihan, at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkatapos sabihin nito ni Jesus, iniakyat na si Jesus sa langit. Pinanood siya ng kanyang mga alagad hanggang matakpan siya ng mga ulap. Nakatitig pa rin sila sa langit nang biglang tumayo sa gitna nila ang dalawang lalaking nakasuot ng puting damit. Bakit kayo nakatayo riyan at nakatingala sa langit? Pabalik si Jesus katulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Bumalik sa Jerusalem ang mga alagad ni Jesus at lagi silang nagtitipon-tipon upang manalangin, at dumating nga ang pangako ng Diyos na banal na Espiritu. At simula noon, sila ay nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, at ang mga tao sa iba't ibang mga bansa ay narinig din ito. Kaya nga, sila rin ay sumampalataya sa Panginoong Jesus at sila ay naligtas. Mga bata, si Jesus ang nag-iisang anak ng Diyos, ang tanging nating tagapagligtas, at naparito siya sa lupa upang turuan tayo tungkol sa kaharian ng Diyos. Binayaran niya ang ating mga kasalanan sa kanyang kamatayan sa krus. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Nakita at narinig ito ng kanyang mga alagad. Sila ang naging saksi sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Bago pa man umakyat si Jesus sa langit, inutusan niya ang kanyang mga alagad na maging mga saksi para sa kanya sa mga tao sa lahat ng bansa. Nais niyang marinig ng lahat ang magandang balita na pinatawad niya ang mga nagsisisi sa kanilang kasalanan. Nais niyang maabot ng magandang balita ito maging ang mga taong nakatira sa pinakamalayong lugar sa mundo. Mga bata, nangako rin si Jesus na siya ay babalik palang araw. Babalik siya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Paghaharian niya ang kanyang kaharian, at tanging ang mga taong nagsisi sa kanilang kasalanan, tumanggap ng kapatawaran ni Jesus, ang maaaring maging tunay na mamamayan ng kaharian ng Diyos. At mahal ni Jesus ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa, sa lahat ng lahi at sa lahat ng wika.
nais niya silang iligtas at nais din nilang sila ay maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Isipin ninyo ang mga tao mula sa iba't ibang lahi na nakasuot ng iba't ibang kausuotan at nagsasalita ng iba't ibang wika. Isipin mo, darating ng araw na lahat tayo ay sasamba sa ating Diyos at pupurihin natin si Jesus. Hindi ba napakasaya ngayon? Mga bata, hindi sinabi sa atin ni Jesus kung kailan siya babalik para pagharian ang kanyang kaharian. Pero sinabi niya sa atin kung ano ang gagawin habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Kailangan siguraduhin natin na ang magandang balita tungkol kay Jesus ay maabot sa bawat grupo ng mga tao sa bawat bansa sa mundo. Kaya nga, dapat tayo ay manalangin na ito nga ay mangyari. Ipanalangin din natin ang mga misyonaryong nagpapahayag ng magandang balita, katulad na lang ni Pastor Joshua na mula pa sa ibang bansa. Mga bata, sa iyong papel, maaari kang pumili ng 3 bansa na gusto mong ipanalangin. Isulat mo lang yung pangalan ng bansa at manalangin ka sa Diyos na sila rin ay makarinig ng mabuting balita, na may mga misyonaryong pumunta sa kanilang bansa upang ipahayag ang tungkol kay Jesus. Tayo ay magtapos sa pamamagitan ng ating memory verse. Ang memory verse natin sa linggong ito ay mababasa natin sa 2 Tesalonica 3:1b. Babasahin ko ha. Ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat. Basahin natin ulit. 2 Tesalonica chapter 3 verse 1b. Ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat. 2 Tesalonica chapter 3 verse 1b. Mga bata, alalahanin ninyong ipanalangin na ang magandang balita ay marinig ng lahat ng tao sa lahat ng bansa. Sige, para sa linggo na ito, aralin natin ang isang awit. Pakinggan ninyo at dalangin ko rin na tayo mismo ay ibahagi natin sa iba ang tungkol kay Jesus. Hanggang sa susunod na linggo, mga bata, lagi kayong mag-iingat. Paalam!